Magandang umaga mga kapatid. Ang ating pag-aaralan, ito pa rin ay bahagi po ng series ng ating pinag-aaralan patungkol po sa kung paano tayo magiging alagad ng ating Panginoon. Noong po nakaraang linggo, ang ating pinag-aaralan ay kung anong ibig sabihin ng pagiging alagad. So ngayon naman po ang ating titingnan. Ito po ang relasyon natin sa ating sarili bilang alagad. Sabi, kung tayo po ay alagad ng Panginoon, ano dapat nating pagtingin sa ating sarili? So, isang bagay na panglalarawan sa isang alagad ay isang athlete. Meron tayong katulad na dapat tingnan sa isang atleta kanya. Dito sa 1 Corinthians 9 verse 24, yun po mga athlete, pag sila'y nakikilahok, gusto nilang manalo. Kapag tayo po ay atleta at nakikilahok, at wala sa ating kaisipan na tayo mananalo, hindi tayo mananalo. Pero ang isang mabuting atleta, siya'y tumatakbo sa isang paraan upang siya'y magwagi kanya. So ito po ang isang prinsipyo ng isang alagad ng ating Panginoon na dapat natin tingnan. Paano tayo atleta bilang alagad ng ating Panginoon? Dito po sa Lucas, chapter 9, verse 24. Ang Panginoon Jesucristo, katulad po ng atleta, siya po ay nag-uutos sa atin na kailangan tayo magkaroon ng commitment bilang kanyang mga alagad. So dito, on and off na commitment sa ating Panginoon. Sabi sa Lucas chapter 9 verse 62, subalit sinabi sa kanya ni Jesus, walang sino mang umahawak sa araro at tumitingin sa mga nasa likuran ng karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ito pong larawan na ito, kapag tayo ay nag-aararo, hindi tayo tumitingin sa likod. Tumitingin tayo sa harap, kanya. Ibig sabihin, gusto nating maayos yung ating ginagawa. Hindi tayo nag-distract sa mga bagay nasa likuran, kanya. So in other words, sinasabi ng Panginoon, kapag tayo alagad ng Panginoon, tayo hindi na-distract. Meron tayong commitment sa ating Panginoon na kanya maging alagad, kanya. Katulad ng mga athlete, sila'y tumatakbo sa kaisipan na sila'y magwawagi, kanya. Tingnan ninyo, yung pong athletics noong unang siglo, alam po natin si Pablo, alam niya yan. Kasi nabuhay sa panahon ng 1st century at nalalaman nila yan, at nakikita nila itong mga bagay na ito. Pero familiar sila. Pati yung sinulatan ni Pablo ay familiar sila. Kaya taga-Corinto yung sinulatan niya. So sila alam nila yung athletics sa panahon na yun. So, yung mga ancient Greeks, makikita natin ang kailang devotion sa kailang palaro. At yung tinatawag nila gymnastics sports, meron talaga silang devotion doon. Ito ang idea ng Olympics sa modernong panahon, nanggaling ito sa mga Grego. Sa kailang kaisipan, hindi lamang ang kaisipan ang mahalaga, pati ang kailang katawan kanya. So, ibig sabihin, ng mga Grego, sila'y marunong. Lalo mo yung taga-Athens, sila'y marunong, pero hindi lang yun ang mahalaga kanya. Kailangan din kanyang mahalagang i-develop ang katawan. Katulad kung paano natin dine-develop ang ating kaisipan. So, ibig sabihin ko sa ating larawan, ang katawan at ang kaisipan ay magkasing halaga. Dito nanggaling yung salitang sa Latin, mens sana in corpore sano kanya. Yung mens ay ng kaisipan. Yung corpore yun ang katawan kanya. So, isang malusog na kaisipan, so isang malusog na katawan, ganyan. So, in other words, sa mga Grego, kahit sa atin, halimbawa, meron pong tinatawag na, naglaro ako ng chess, yun po ay mind game. Pero kailangan malakas ang iyong katawan. Dahil pag naglaro ka ng chess, alam po sa competition, at least 2 oras na matatapos yung laro. Meron kayong parehong oras ng kalaban mo. So, pag oras mo, nag-iisip ka. Pag yung kalaban mo, nag-iisip siya, kayo naglalaro. So, kailangan ng
katawan ay malakas na makasurvive ka doon sa ganong klase katagal na laro. Pero kaisipan lang yun. So yun yung kaisipan ng mga Hudyo, mga Grego, kung mahalaga yung kaisipan kanila, mahalaga rin yung katawan. Kaya nagkaroon sila ng na-develop na itong mga Olympics na kaisipan dahil doon sa kailang filosofiyang gano'n, na mahalaga rin yung katawan kasi halaga ng kaisipan kanya. Totoo yun. Pagka mahina ang katawan mo, hindi rin mo rin magagamit ang kaisipan. Diba, kung may sakit ka, hindi ka pwedeng gumalaw ng maayos. Ganun talaga yun. So kaya nga, pagka ano man ang ating ginagawa, nagpapalakas yung tayo ng katawan. So ganun ang kaisipan ng mga Grego, at totoo rin naman yun. Hindi lang sa kanila, kahit sa atin. Kung gusto nating lumawak at gumanda ng ating kaisipan kanya, kailangan din malusog ang ating pangangatawan. Pero sa mga Hudyo, yung mga Hudyo, sila ay nasa kailang kautusan ng Diyos. Itong mga laro na ito ay ayaw nila. Very offensive sa mga Hudyo. Kasi yung mga Grego, sila po ay idolaters. Sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. So, ang itong mga Olympic Games na ito, ginagawa nila para sa karangalan ng kailang mga Diyos-Diyosan. At nagsisimula sila sa pamagitan ng pag-aahin para sa kailang mga Diyos-Diyosan. Ganyan. Natandaan natin mga Hudyo, hindi sila naniniwala sa mga Diyos-Diyosan. So, sa kanila, very offensive yung mga games na ito sa mga Hudyo. Sa mga Grego, gusto nila yan. Pero sa mga Hudyo, hindi nila gaano gusto dahil nga sa ito'y ginagawa nila sa karangal ng mga kailang mga Diyos-Diyosan. Pangalawa, makikita natin sa mga laro na ito, sila ay walang damit. Kasi kung titignan niyo yung mga estatwa, ang mga sculpture ng mga Grego, wala silang damit. Kaya ito'y babae, kaya ito'y lalaki, wala silang damit. Kaya kung yung mga Hudyo na naturuan sa kautusan na yan ay bawal nga yan kahit sa Old Testament, siya kailang pagdadamit ay napaka-conservative. Meron silang panloob ng pandamit, meron pa silang panlabas. Pag tinanggal mo yung panlabas na kasuotan, meron pa rin silang panloob na kasuotan, sa kanila, nudity na yan. Pero ito mga Grego, literally, wala silang damit. So, imagine natin yung Olympics noong walang panahon. Yung mga tumatakbo, wala silang damit. Kaya yung mga Hudyo, hindi nila gusto yun. Kasi rin natin, yung salitang Grego sa exercise ay gymnasio. Na literal lang ibig sabihin, to practice naked. Okay? So, ibig sabihin, yung mga sports nito na ginagawa ng mga Grego, wala silang damit. Dahil ang mga Grego, ang kailang filosofiya, ang katawan ng tao ay maganda. So, hindi na tinatago. Kaya ganoon na kailang kaisipan. Pagka sa ganito mga laro, hindi lamang inayaan sa mga Diyos-Diyosan nila, sila ay nakikilaw na walang damit. So, kaya sa mga Hudyo, ito isang bagay na ayaw nila kasi ganoon nga ang ginagawa ng mga Gregos na walang damit. Pagka sila ay naglalaro, dumoble lang. So, tingnan po lang susunod na. Napakahalaga nitong mga kalalaro nito. Meron silang 4 na laro. Meron tinatawag ng Isthmian, Nemean, Pythian, at Olympian. Ganyan. Yung Olympic Games, yung salitang Olympics, nagaling sa salitang Mount Olympus. Ganyan. Na sa paniniwala nila, yung kailang pangunahing Diyos ay natutuon. Kaya nga, ito ang pinakasikat na games sa kanila. Ititignan na po natin ang mapa nila. Yan. So yung Mount Olympus, doon ang pinanggalingan ng salitang Olympics, ganyan. Sa paniwala ng mga Grego, nandoon ang kailang pinakamataas na Diyos. So ito rin ang pinakamahalagang games sa kanila. Yung Isthmian, ito po yung sa bandang Corinth, every 2 years. Sa labas lang ng Corinth yun. Pero yung Olympic Games, every 4 years, yun ang pinakamahalaga nila. Para sa atin, meron tayong Asian Games,
O kaya Southeast Asian Games every 2 years. Tapos mas mahalaga yung Asian Games. Pero pinakamalaga yung Olympics. Ganun din sila. Dahil ang Olympian Games nandoon sa malapit sa Mount Olympus. Na kung saan nakatira, di umano kailang pinakamataas na Diyos. Ano ang ginagawa nila? Nung isulat ito ni Pablo, tungkol sa kung paano dapat tayo ay magkaroon ng disiplina sa ating sarili, ang ginamit niyang larawan ay athletics. In other words, pag familiar si Apostle Paul sa mga bagay na yun. Dito sa 1 Corinthians 9:27, yung atleta, para siya maging successful, ito po ay committed sa isang matinding pagsasanay. Naalala niyo yung si Diaz yung pangalan niya, kalimutan ang pangalan niya, nagkaroon ng gold sa Olympics. Katakot-takot daw ang training na ginawa niya. At to a point na nagsakripisyo siya na huwag muna sa mag-asawa. So rigorous training talaga ang ginagawa ng mga atleta. Ito sinasabi ni Pablo. Nung gamitin niya itong larawan na ito, ang nasa kanyang kaisipan, yung mga atleta. Kung anong ginagawa ng mga atleta kanya, hindi na ang ginagawa kanya. Kung sila yung magtatagumpay sa isang games, siyempre tayo, magtatagumpay tayo sa buhay na wala hanggang ganyan. Sabi rito, but I discipline my body and bring it into subjection. Yung po mga atleta, depende sa kailang game o sports, nagtitraining sila along that line. So kung kayo swimmer, meron kang sinasakin sa katawan mo. At gagawin mo talaga yun. Every day, meron kang panahon na gagawin mo yun. Lest when I preach to others, I myself should become disqualified kanya. In other words, itong ginagawa ko, sabi ni Pablo, kawangis ng mga atleta. Pinipigilan ko ang sarili, katawan kanya, upang ako ay hindi mabigo. Baka ako nag-aaral sa iba, sila ligtas kanya, ako naman hindi. Ang ginagawa ni Pablo, sinasabi niya ay discipline my body kanya. Ito salitang discipline. Ang salita ng Grego, ibig sabihin, to strike under the eye kanya. So dito sa bandang baba ng ating mata. So ends to beat the face, black and blue kanya. So ibig sabihin, ang pinanggalingan ng salitang discipline ay toxic. Tingnan yung definition niya, para susuntukin ang iyong mukha, black and blue kanya. So in other words, ito po isang figure na hindi maganda. Parang binubugo yung tao kanya ng kanyang, di yung black eye, sinasabi. Parang gano'n. So yun ang salitang discipline. So ibig sabihin, kinokontrol mo kanya yung katawan. Yun ang ibig sabihin ng salitang discipline. Kung matitiis mo kanya yung bubugin ka kanya na magiging blue yung black and blue yung baba ng yung mukha, yung mata, gano'n ang ibig sabihin ng kanya. Bububugin mo sarili mo, ibig sabihin. Yun ang literal na kahulugan, siyempre. But later on, ang alam natin, kinokontrol lang natin ang ating katawan para kung ano man ang gusto natin gawin, ay magagawa mo kanya. So itong physical figure na ito, nilalagay ni Pablo, ito si spiritual. Minsan, kailangan discipline natin sarili natin kaya para tayo magkaroon ng kaligtasan. So in other words, ang atleta, meron siyang mastering sa kanyang katawan. Kaya pag basketball player ka, training mo yan. Master mo yung pag-shoot, di ba? Paano hindi ka tumitingin yung isa? Nakatarangan mo na lang sa automatic. Dahil sinanay mo yung katawan sa ganong bagay. Kanya. Bakit kahit ginamit ni Pablo ang kanyang katawan, hindi naman ibig sabihin na sasaktan niya yung kanyang katawan. Kanya. Hindi yung ibig sabihin. Kundi kontrolin niya kanyang mga pagnanasa into complete subjection kanya. Dahil yan ang pinanggagalingan ng kasalanan. Pag hindi natin na-control ang ating mga passion, ang ating damdamin, kaya magkakasala tayo. Ginagawa niya yun, so kinokontrol niya ang kanyang mga pagnanasa upang siya'y makasunod sa Diyos kanya. In other words, hindi natin gagawin yan, katulad tayo ng atleta, hindi tayo magte-training, hindi natin kukontrol ng ating sarili, wala mangyayari sa'yo. Hindi ka man nagpagbabagay kanya. So, basahin po natin ang Mateo chapter 5, verse 29 to verse 30 kanya. Ito po ay ginawa ng Panginoon nung siya'y
nangaral sa isang bundok kanya. Yung sinasabing Sermon on the Mount, yun ang mahabang sermon na yun. Ito isang bagay na sinulat ng Panginoon. Kung ang kanan mong mata ang salin ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isa sa mga bahagi ng iyong katawan, kaysa ang buong katawan mo ay mapatapon sa impyerno. Kung ang kanan mong kamay ang salin ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isa sa mga bahagi ng iyong katawan, kaysa ang buong katawan mo ay mapunta sa impyerno. Hindi naman sinasabi ng Panginoon na bukutin mata mo, o kaya putulin mo yung kanan mong kamay. Hindi na ibig sabihin. Ang ibig lang sabihin ng Panginoon, kung saan ang pinanggagalingan kanya, ng pagkakataon na kayo magkasalisin mo kanya. So yung mata, minsan yun ang pinanggagalingan ng ating pagkakasa pag meron tayong nakikita. Tapos na influensya ka, gawin mo isang bagay na masama. O kaya yung kamay mo, gagamitin mo sa bagay na hindi maganda kanya. So sinasabi ng ating Panginoon, kontrolin mo kanya. Kung anumang bagay na naging sanikanan ng iyong pagkakasala. Dito sa Galatians 2, chapter 2, verse 20, ito si Apostle Paul. So paano nabuhay si Apostle Paul pagkatapos na maging Kristiyano? Sabihin po natin, ako'y pinakong kasama ng Kristo at hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo nabubuhay sa akin, at ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman, ay kinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin kanya. So anong ginagawa ni Apostle Paul? Hindi na ang kanya sa kalooban na nasusunod kanya, kundi sinusunod ko niya ang aking Panginoon kanya. So nakontrol niya kanyang sarili alang-alang sa pagsunod sa ating Panginoon. So yun ang sinasabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 9 verse 37, at ganoon din kanya yung atleta. So pag tinitingnan natin ang ating sarili ng lagad ng Panginoon, titingnan rin natin kung mga atleta, katulad natin sila. Tayo nagsasanay sa mga bagay na spiritual at inaalis natin ang mga bagay na magiging malaki para hindi tayo maligtas kanya. Kaya sabi ni Pablo, kung hindi ko didisiplina na aking sarili, baka hindi ako maligtas kanya. So, posibilidad na kinangaral sa iba, pero kami mismo hindi maliligtas kanya. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul to. Dito sa 1 Corinthians 19:27, ito'y pinagalingan ng talata. Hindi man yun nalalaman na mga tumatakbo sa isang takbuhan, so alam ni Pablo yung mga games ng mga Grego, ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Yan po ang malungkot sa paligsahan. Isa lang ang mananalo. Sa mga modernong palaro, tatlo. Pero isa lang talaga mananalo, nakakuha ng gold. Kaya tumakbo kayo sa ganyang paraan upang iyon ang inyong mapagwagian. Ganyan. In other words, ginagamit ni Pablo hindi para sa atleta, sa ating ganyan. So tayo po yung mamuhay sa paraan na tayo magwagi, ganyan. O tayo magkaroon po yung wala hanggang. Ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigit sa sarili sa lahat ng mga bagay. Totoo yun. Kaya hindi madali maging atleta kung wala kang disiplina sa iyong sarili. Ginagawa nila yun upang sila yung makatanggap ng isang corona na may pagkasira. Noong unang panahon sa mga Grego, isang dahon lang ng laurel ang bibigay sa iyo. Pero isang karangalan para sa mga Grego na pagbigyan mo yun. Yun ay nasisira. Ilang araw lang, sira na yun. Pero tayo, sabi ni Pablo, ngunit tayo sa walang pagkasira. Yung kanyang comparison, nagpapakita sa atin, ang sa ating kanya, mas mahalaga. Yung pinagbabagian nila doon, nasisira yung nawawala. So, yung kailang pagod na ginawa, pupunta lang sa isang pagkasirang gantimpala kanya. Subalit ang ating gantimpala ay walang pagkasira. Dahil ang ating mapagtatagumpayan ay buhay na walang hanggan. Dito sa 1 Peter chapter 1, ito yung buhay na walang hanggan sa langit. Yun ay hindi nabubulok, hindi nasisira kanya. Itong mga pinagmamagian ng mga Grego atleta ay nasisira at nabubulok. After a few days, bulok na yun. Pero pasinin nyo, sa isang nabubulok na gantimpala, willing silang gawin nila yun. So, ang sinasabi ni Pablo, kung itong mga atletang ito, na kailang pagmamagian ay nasisira lang kanya, pero meron silang commitment
sa isang matinding pagsasanay ganyan, ang sinasabi ni Pablo, lalo na tayo. Dito sa 1 Peter chapter 1. Ano ba yung ating sinasabing mana? Ito yung basahin ko natin. Dito sa 1 Peter chapter 1, 3 and 4. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Kristo, sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan, ay muli tayong pinanganak sa isang buhay na pag-asa, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo mula sa mga patay, tungo sa isang manang hindi nasisira kanya. Yun, nasisira yun. Walang dungis at di kumukupas na inilan sa langit para sa inyo. So, ang point ni Apostle Paul, tayo ay katulad ng mga atleta. Kung tayo ay alagad ng Panginoon, para tayong atleta kanya. Gusto nating magkaroon ng buhay na walang hanggan na ipinangako sa atin ng Panginoon, kailangan tingnan natin sa ating sarili tayo atleta kanya. Kung anong ginagawa ng atleta sa kanyang katawan, yun ang gagawin natin sa ating mga sarili kanya. Kaya ako'y tumatakbo na hindi kaya ng walang katiyakan. Hindi ako sumusuntok na hindi kaya ng sumusuntok sa hangin kanya. Kasi kung tatakbo ka ng panahon na yon sa isang palaro, na hindi ka nag-iisip na manalo, walang katiyakan yan. Useless lang, ba't ka pa makikipagtakbuhan niya? At kung ikay boksingero naman, pag ikay sumusuntok sa hangin, papagod ka. Kaya pag suntok ka na suntok, hindi ka tamatama, mapapagod ka. Wala kang ginagawa, mapapagod ka lang, matatalo ka kanya. So hindi tayo ganun kanya. Pag susuntok ka, dapat tumatama ka kanya. Pag tayo tumatakbo, dapat nananalo tayo kanya. Kaya doon sa verse 27, ngunit sinusupul ko nga ang katawan at ginagawa itong alipin kanya. Ang ating katawan, walang isip. Ang ating isip, ang isip natin, di ba? So, sino sumusupin sa katawan ni Pablo? Si Pablo. Sinusupin niya ang katawan kanya. Ginagawa niya alipin ng kanyang katawan. Saan? Dito sa Romans chapter 6, sinabi ni Pablo, gawin nating alipin ang ating katawan sa ano? Dito sinasabi sa atin, gawin nating alipin tungo sa katwiran kanya. Hindi sa kasalanan. Ito yung figure na makikita natin dito. Pag tayo po naging Kristiyano, gamitin ng ating mga katawan, ng ating mga sagkop, hindi sa kasalanan. Dito sa Romans 6 verse 13, at huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng iyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan, kundi ihandog niyo ang sarili sa Diyos, na tulad sa mga buhay mula sa mga patay, at ang mga bahagi ng iyong katawan bilang kasangkapan sa pagiging matuwid tungo sa Diyos sa Kanya. So, kaya naging alipin. Dahil sumusunod, pinasusunod natin ng ating katawan sa tamang paraan. Upang pagkatapos na makapangalan sa iba, ako mismo hindi kita gawin. Baka hindi ko gagawin, sabi ni Pablo, sa gitna ng aking pagpapagat pangangaral, ako naman hindi makasigtas kanya. So yung turo na once saved, always saved, hindi totoo yun. Si Pablo, apostol ito eh. May posibilidad na siya hindi maliligtas kanya. Kung di niya katulad ng isang atleta, hindi niya susupulin kanyang katawan. Ito binasa na po natin yan. So yun ang sinasabi ni Pablo. Katulad tayo ng atleta kanya. Tayo po'y sumala sa isang matinding pagsasanay. Ang pagiging banal, godliness, ito po ay devotion sa Diyos. Pag sabi natin, ikaw ay devoted sa iyong asawa, ay ibig sabihin, no? Gagawin mo lahat para sa iyong asawa, di ba? Pag meron tayong devotion sa Diyos, ang ibig sabihin, we are committed na gagawin natin ang lahat para sa Diyos. Yun ang ibig sabihin, no? Kaya isang alagad, kailangan tayong committed sa pagiging devout kanya, at dedicated na tagasunod ng ating Panginoon. We are dedicated kanya. Katulad tayo ng mga atleta na inulit natin, committed din sa kanya pagsasanay. Para pagdating ng palaro, handa na siyang magipagpaligsahan kanya, with all confidence. Gayun din ng mga alagad, kanya. Tayo ay committed, number one, sa panalangin. Yan po yung komunikasyon natin sa Diyos. At sa pag-aaral sa Biblia, at sa pagiging present sa lahat ng ating kapuluhan, sa pag-aaral ng Biblia, at paghahanda sa ating pag-aaral sa Biblia, tulad ginagawa natin ngayon. Hindi lang naman ang tagapagturo naghahanda, kahit tayo, yung mga tagapaghinig. Inihanda natin ang ating share sa ganung bagay. So, mayroong commitment doon.
Dapat hindi tayo nawawala, hindi natin binabaliwalang halaga yung ganung bagay kung tayo alagad ng Panginoon. Yung atleta, wala lamang mapapalaya sa kaligtasan niya. Ang kanyang pagwawagayan lang ay yung nasisirang gantimpala. Pero yung sa atin, hindi. Buhay na wala hanggan. So kaya nga po, nakikita natin, meron siyang parallel. Ang isang atleta sa ating bilang alagad. Yung devotion, yung commitment ng isang atleta, ganoon din ang ating commitment at devotion bilang mga alagad ng Panginoon kanya. Parang lang sila eh. Ang pagkakaiba lang, yung sa atleta, wala siyang mapapala doon. I mean, hindi siya maliligtas sa pagiging atleta, pero tayo bilang alagad, tayo maliligtas. So yan yung ang comparison ni Pablo eh. Kung itong atleta na ito, nananalo sila ng gantimpala na sisira kanya, lalo na tayo. Dahil ang gantimpala sa atin ay wala hanggang buhay na wala hanggang sa langit kanya. So, ang isang atleta, hindi siya pwedeng lumabag sa rules. Kanina sa isang track and field, lalo na yung 100-meter dash, 200-meter dash, 400-meter dash, meron silang, pag sila yung magtatakbo, meron silang pie. Nakano siya na eh. Pagka nagbaril yung starter at nauna kang tumakbo, disqualified ka. Kailangan sabay kang gagalaw pagka narinig mo yung putok niya. Noong unang panahon, pagka false start, magsisimula lang kayo. Pero ngayon hindi na. Pag ikaw ang dahilan ng false start, disqualified ka kagad. Dahil may rules, sabay-sabay kayo tatakbo. Para wala kang makukuhang advantage na hindi naranapat. So we compete according to the rules. Yan. So yung Greek athlete, meron siyang requirements para ma-qualify siya bilang isang atleta sa palaro. Kailangan patunayan sa mga judges na siya ay merong tugong Grego. Katulad na yun. Pagka nagre-represent ka ng Pilipinas, kinakailangan ikaw ay may tugong Pilipino kanya. Nung ulang panahon, ganun din. At hindi siya nagkaroon ng krimen na natanggal ang kanyang karapatan ng pagiging mamaya. So noon, pag meron kang criminal record, hindi ka pwedeng maging atleta. Meron silang rules. Kailangan kay Greek citizen para ka makatakbo. At kailangan mong patunayan na ikaw ay gumawa ka ng nararapat na pagsasanay. So ito ang kailang requirement na ito para yung paligsahan ay nasa mataas niya. So tingnan niyo, meron silang requirements noong panahon na yun. Pagka ikay nakipag-compete sa mga games ng mga Grego, masaya na sila. Pag napatunayan na hindi ka Grego, disqualified ka. Kailangan ikaw ay pure Greek blood, kanya. Hindi ka mestizo. Yung nanay mo, tatay mo, ay Grego, kanya. Para ikaw ay tanggapin bilang isang atleta sa panahon na yun. Ganon din tayo. Hindi tayo pwede maging kalagad ng Panginoon unless magawa natin yung requirements ng Panginoon. Kanya. So, mayroong requirements yung mga atleta noong panahon na mag-Grego. Nung sinusulat ni Pablo yung sulat niya. Noong unang siglo at mga naunang panahon. Gayon din tayo sa pagiging alagad ng ating Panginoon. Merong requirement. Tingnan niyo. Sa Lucas chapter 14, verse 26, verse 27. Kung ang sino man ay lumalapit sa akin at hindi napupot sa kanyang sariling ama, mabagsik na salita yun. Ito ay hyperbole, hindi siya literal. Dahil kung literal yan, lumalapag din ang Panginoon sa kanyang sariling kautusan, na igala mo yung amatin na kanya. So in other words, hindi ito literal. Meron yung ibig sabihin. Hindi napupot sa kanyang sariling ama, ina, sa babae at mga anak, mga kapatid na lalaki, at mga kapatid na babae, at maging sa kanyang sariling buhay, ay hindi maaaring maging alagad ko kanya. Ano yung sabihin mo? Ang requirement ng Panginoon, kinakailangan siya pinamahalaga sa iyo kanya. Yung hindi na sila napupuot, hindi napupuot kanya. Sa ibang sa ibang bahagi sa Matthew, pagka tayo nagmamahal sa ating mga ama, ina, manugang, na babae, lalaki, etc., naigit sa akin kanya, hindi karapat-dapat sa akin kanya. So katulad ng devotion mga atleta, ganoon din ang ating devotion sa ating Panginoon. Yan ang requirement niya kanya. For you to be a disciple, ako ang pinakamahalaga kanya. Ako ang pinakamahalaga sa buhay niyo kanya. Sa verse 27, sino mang hindi nagpapasya ng kanyang krus? Ganoon din ang mga atleta eh.
Para siya nagpapasya ng krus doon sa kailang training, ganyan. Sino bang hindi nagpapasya ng kanyang krus, sariling krus, at sumusunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko. So, kung hindi mo mamit yun, hindi ka alagad ng Panginoon. So, for the sake of discussion, ibig sabihin, tayo siya mampalatag ng bautismuhan. So, tayo Kristiyano, tayo alagad. Pero kung hindi natin gagawin yan kanya, hindi ka alagad ng Panginoon kanya. So, merong simula, at may pagpapatuloy. So, may requirement din sa atin ang Panginoon bago tayo tanggapin niya at kilalanin bilang isang alagad. Yung atleta, kapag nandun na siya sa palaro, kinakailangan siyang lumahok ayon sa palatuntunan ng palarong yun kanya. 2 Timothy chapter 2 verse 5. Sino mang manlalaro ay hindi pinuputungan malibang nakikipagpaligsan siya ayon sa mga lituntunin niya. In other words, hindi tayo maliligtas, katulad ng atleta, kundi tayo mamumuhay ayon sa lituntunan ng Panginoon. Hindi sinasabi niya. Ito isinulot ni Pablo, hindi para sa mga atleta. Ginagawa lang niyang prinsipyo ng mga atleta para sabihin sa atin kung anong ibig sabihin na maging alagad ng Panginoon. Kanya. We have to compete according to the rules. Kanya. Ayon sa kalooban ng Panginoon, ang sinasabi. Katulad ng mga atleta na sila'y nakikipag-compete ayon sa palatuntunan ng mga palaro kanya. So kung hindi mo gagawin yan, disqualified ka. Katulad ni Pablo. Hindi niya gagawin yung requirement ng ating Panginoon na kailangan mong supilin ang iyong sarili para magawa mo yung kalooban ng Panginoon, hindi ka rin maliligtas. So you have to compete according to the rules kanya. Hindi tayo ma-disqualified, katulad ng atleta, kapag we break the rules. Yun kung ng atleta, lumabag siya sa palatuntunan, basketball, ganoon din. Pagka kayo nag-foul na napakasakit at di nararapat, tatanggalin ka nila sa laro. Dahil mayroong palatuntunan, hindi mo dapat gawin yun. Dahil yun ay ilaro mo lang yan, para hindi ka dapat manakit kanila. So ganoon din po sa atin. Kailangan tayong lumaro o hindi lumaro, kailangan tayong lumakad sa Panginoon ay sa pagtuntunan niya bilang parang atleta. Palagi mo sinusupi lang yung sarili niya. At inaayon mo ayon sa kalooban ng Panginoon para tayo po ay magkaroon ng tagumpay sa ating ginagawa. So, ibig sabihin, si Pablo mismo, ang dami niyang ginawang kahirapan at sakit at sakripisyo para hindi mawala sa kanya yung kanyang karapatan doon sa korona ng buhay. Ang ginawa ni Apostle Paul, hindi natin magagawa. Number one, hindi talaga siya nag-asawa. Hindi dahil sa wala siya maligawan. Hindi ha. Nasa mataas ang antas ng lipunan ng mga Hudyo para hindi siya makakita ng maging asawa niya. Nung naging Kristiyano siya, hindi siya nag-asawa. Para mabigay niya kanyang buong panahon para sa Panginoon. Hindi natin alam bakit hindi siya nag-asawa. Marahil, dahil sa kanyang nararamdaman na guilt na siya yung dahilan para mamatay ang ilang mga alagad. Siguro yan ang kanyang naging kaisipan na kabayaran sa bagay na yan. Para maging karapat-dapat sa Diyos. Hindi lamang yun. Pagka makikita natin si Pablo, marami siyang dinanas na panganib sa mga lugar na pinupuntahan niya. At higit sa lahat kanya, yung kanyang concern sa mga iglesia kanya. Gabi-gabi, araw-araw, nasa kanyang kaisipan. So marami siyang naranasang sakit, great pain sa kanya, para to situate na hindi siya mabibigo. Yan ang kanyang ginawa, si Apostle Paul. Kung siya ating halimbawa, pangalawa sa ating Panginoon. Ngayon, pag kayo nakipagpaligsahan, hindi ibig sabihin nagwagay ka, di ba? Kaya, tignan niyo yung mga games. Ngayon, basketball, yung Asian Cup, kaya nila. Meron pa mga qualifying rounds. Hindi ibig sabihin naglaro ka sa'yo, nananalo ka. Hindi, kailangan mo manalo. Sa mga laro mo, bago ka makisabihin kayo, nagwagi. So in other words, karangalan na yun, nandun ka. Siyempre, hindi lahat, pupunta roon. Pero kailangan ka talagang magsumikap ayon sa palatuntunan para kayo magwagi kanya. So, kumpara lang sa atin, okay na kayo naging Kristiyano kaysa sa hindi Kristiyano.
Pero hindi ibig sabihin, nagugi na tayo. Yun ang parang na sinasabi ni Pablo, di ba? Hindi ibig sabihin na kayo na mabaptismo, ha? Yun na yun. Hindi yung ganyan. Kailangan pa rin tayo magsumikap kanya para tayo ay magtagumpay. Ganyan. Tignan ninyo, sa Matthew 7:21 to verse 23. Ito mga taong ito, sila nagsumikap. Pero hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya pag binabasa ko ito, at ini-imagine ko na ako isang Pentecostal, charismatic. At mababasa mo ito sa last day. Ang context nito, uling araw, last day. Judgment day, ang context nito. So, ibig sabihin, sa araw na pag-uukom, itong sasabihin ng ilan. Sabi dito sa verse 21, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit ganyan. So yun naman, yun yung kanyang maliligtas. Yung gumaganap ng kalooban ng ating Ama nasa langit. So yun ang lawful na sinasabi. Ano naman ang 22? Ito yung unlawful. Sa araw na yun, ay maraming magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, di ba nagpropesya kami sa iyong pangalan? Ganyan. So ito mga taong ito, pinaparangalan nila yung Panginoon. Ginagawa namin ito sa iyong otoridad. Ganyan na. At nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan. Ganyan. At sa iyong pangalan, gawa kami ng maraming mga kapangyarihan. Ganyan. So ito mga bagay na ginawa nilang yan, once upon a time, ginagawa yun ng mga Kristiyano. Alam natin yun. Pero dumating ang panahon na ito, hinto. Pero may nagpatuloy kasi last day na ito eh. Judgment day na yan. Sila ba'y maliligtas? So verse 23, at kung magkagayo ay ipahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ito salitang kasamaan, hindi ito yung tamang salin. Ito sa New King James, ang nakalagay dyan, you will practice lawlessness. Yung verse 23, at saka verse 21, yun ang opposite. Yung verse 21, maliligtas ka kanya kung susunod ka sa kautusan ng Panginoon. Sa verse 23, hindi kayo maliligtas dahil hindi kayo sumunod kanya. You practice lawlessness. Hindi kayo sumunod sa kautusan ng Panginoon. So you have to strive lawfully kanya. Kaya nga po yung pagsusumikap natin ng pag-aaral, na mapatunayan natin lahat ng mga bagay nating pinaniniwalaan at mga bagay na ginagawa natin, ayan sa kalooban ng Diyos. Dahil pag nagkamali tayo, tulad dito, nagkamali sila dyan, hindi ka maniligtas kanya. You are practicing lawlessness dahil sumusunod sa kalooban ng Diyos. So hindi sapat na tayo na bautismuhan. Kung namatay ka sa puntong yun, walang problema. Pero nagpatuloy ka mabuhay pagkatapos ng bautismo, ha? You have to strive lawfully. Kaya lumakad tayo ayon sa kautusan ng Panginoon. So tayo po, ito po yung mindset natin, mga kapatid. Hindi tayo estudyante na gusto natin ay pumasa. Hindi yun. Hindi pumasa ka lang, hindi. Tayo ay nagsusumikap para tayo magwagi. Tayo yung mauna kanya. In other words, kung tayo nag-aaral, tayo honor student, tayo number 1, tayo rank 1. Yun ang sinasabi ni Pablo. Tingnan po natin. Yung atleta, sabi nga natin kanina, hindi magiging champion yan kung hindi siya nagsanay at lumahok ayon sa mapalituntunan. Hindi nga sapat na sila ay nandun sa kapalaro eh. Kailangan silang manalo. So meron silang mental toughness na gusto nilang manalo. Yun ang problema natin mga Pilipino. Wala tayong mental toughness. Narinig mo yung mga atletang Pilipino, at least nandun ako sa Olympics yan nila eh. May hindi naman ibig sabihin, kasi Asian kayo nga niya, meron mga Asians na nananalo sa Olympics, di ba? Kaya bakit yan? Wala tayong mental toughness. Sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24, hindi mo yan nalalaman na mga tumatakbo sa isang takbuhan ay tumatakbong lahat. Ngunit isa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Kaya kayo tumakbo sa gayong paraan upang yun ay inyo mapagwagihan. Hindi tayo yung nakakross ka ng finish line. Hindi. Kayo nang unang nag-cross ng finish line. Yan ang larawan na sinasabi ni Apostle Paul.
So, kung tayo alagad, tayo ganoon. Tayo yung unang magka-cross ng finish line. Hindi tayo nasa huli. Dito sa Hebrews 12 verse 1. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, yung sa Hebrews 11, yung mga saksi sinasabi doon, ay yung mga naging tapat under the Old Testament. So, nakita natin kailan ginawa kanya. So, meron na tayong kaisipan kung paano maging tapat kanya. Anong gagawin natin? Let us lay aside every weight and the sin which also easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is so before us. So, obviously, ito po ay isang long distance run. Palagi natin sinasabi, pag long distance run, kailangan kayo payat na mataas. Dahil hindi yung bilis ang iyong aim. Ang iyong aim, ikaw ang unang makarating sa finish line, ikaw yung unang nakasurvive. Pasinin nyo, ako mahilig ang manood. Pagka long distance run, 10,000 meter run, gano'n. Pag tumakbo sila, yung mananalo, sa uli siya. Yung nananalo, yung nasa huli, o nasa gitna. Yung mga mauna, bandang huli, hindi mananalo yun. Yung mananalo, nagkano lang siya, nagpapahinga siya, hindi siya nagsasayo ng pagod. Pag malapit na sa finish, andun siya tatakbo. Yun ang ating race bilang mga Kristiyano. It's a long distance run dahil matatapos ang race natin pag tayo namatay. Ngayon, pag long distance run, meron kang mabigat ang iyong katawan, hindi ka mananalo. Kasi dadali may bigat ng katawan mo hanggang sa finish line. Kaya yung mga nananalo dyan, yung mga hindi kumakain, yung mga taga-Africa, yun ang nananalo sa mga long distance run. Dahil matataas sila, napayat. Hindi ka rin pwedeng manalo mataas na malaking katawan. So yun ang sabi rito. Ano yung every weight? Anong dapat natin tanggalin? Number one, ang mga bagay na kasalanan, obviously. Pero meron pang isa. May mga bagay na hindi kasalanan, pero naging lang sa atin. Naging distraction sa ating race. Halimbawa, pag tumatakbo, huwag ka tumingin sa nanonood. Madidistract ka doon sa pagtakbo mo, kanya. So may mga bagay na innocent mga bagay, not necessarily sinful, pero pwede mag-distract sa atin. Yan ang bigat. Tanggalin natin lahat. Sabi ng sumunod sa Hebreo, para tayo magkapagtiis, endurance at tayo magwagi ganyan. So, yun ang ating dapat tingnan. Bilang atleta, nakita natin. Inaalis natin lahat ng balakid para tayo magwagi ganyan. So, ang sabi rito, every way. Dahil pagka marami kang dala, mabagal ka lumakad. Lumalakad ka. Pag ikay tumatakbo, mabagal ka rin tumakbo. Pag meron kang dala, tanggalin mo lahat, bibilis ka. Makabigay pananalo sa takbo. So, bilang mga Kristiyano, bilang mga alagad, para tayo mga atleta, tinatanggal natin lahat para tayo ay makapag-survive doon sa ating takbuhan. Run with endurance. So, obviously, ito ay isang long distance run. Keep on keeping on. Hindi ka hihinto. Hindi ito sprint. Ang sprint, 100 meter run, tapos na. Tapos napagod na yung tumakbo. Hindi ito yung long distance run. Nga napapasin ko yung long distance run, hindi sila gano'ng pagod. Dahil hindi sila man tumakbo mabilis Relax lang sila. Tatakbo lang mabilis yan sa malapit na sa finish line. Sa Revelation 2:10, kaya sabi, keep on keeping on. Kaya hindi tayo hihinto. Hindi tayo matapos. Sa Revelation 2:10, sinasabi sa atin, ang makapagtiis, ang maging tapat kanya, hanggang sa kamatayan, ay bibigyan ko ng putong na buhay kanya. Sabi rito, huwag yung katakutan ng mga bagay na malapit mo ng danasin. Malapit ang ikulo ng diablo ng ilan sa inyo upang kayo masubok at magkaroon kayo ng kapigatian sa loob ng 10 araw. Maging tapat ka hanggang sa kamatayan, at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay kanya. So, kailangan tayong maging tapat kanya sa araw ng ating kamatayan. Hebrews 10:36. Kailangan for you have need of endurance,
So that after you have done the will of God, you may receive the promise. Amen. Kailangan matanggap natin yung pangako ng buhay na walang hanggan. So kailangan tayong makasurvive, yung sabihin, para tayo po ay maliligtas. So, sabi ko nga kanina, yung nagko-compete must have the mental toughness to win. Minsan, nanonood ako ng sports, yung hindi mo inaasahan na mananalo, siya nanalo. Minsan yung dating gold medalist, hindi siya mananalo. Dahil at that time, wala siya sa proper mental toughness. Yung nananalo, talagang sigasig sa kanyang kaisipan, ako'y mananalo kanya. Hindi na. Hindi tayo mananalo. Pagka kay estudyante, I've done enough. Hindi ka magiging cum laude, ano? Well, papasa ka, ano? Pero hindi ka nagwagi. Sabi ko nga, katulad din sa paglilingkod sa Panginoon. Katulad sa paglilingkod at pagiging Kristiyano. Kung ang isang Kristiyano, ang pagiging Kristiyano ay isang literal na race, ikaw ay dapat tayong maunang mag-cross sa finish line. Yun ang sinasabi ng larawan na ito. Hindi yung after 1 hour, doon ka pala nag-cross ang finish line. Oo, nakakross ka ng finish line, hindi ka nagwagi. Natapos mo lang yung laro, pero hindi ka nagwagi. Kanya. Ang point of view natin bilang mga Kristiyano, kailangan tayo magwagi. Kanya. At kung kailangan tayo magwagi, meron tayo gagawin. Kaya ka nilalarawan itong atleta eh. Nilalarawan tayo mga alagad ng Panginoon bilang mga atleta kanya. Kung paano yung point of view ng atleta, ngayon din ang point of view ng mga Kristiyano. Hindi tayo minimalist. Pag minimalist ka, I have done enough, minimalist yun eh. Oh, ma'am, you will cross the finish line, pero hindi ka nagwagi. And pinag-uusapan dito, sabi ni Pablo, tayo magwawagi. So tayo mamuna mag-cross ng finish line. So dito po tayo magtatapos, medyo mahaba pa. Pagpapatuloy lang po na sa susunod na linggo. Pero, so para makikita natin sa ating pinag-aaralan, ito yung pananaw ng isang Kristiyano sa kanyang sarili bilang alagad ng Panginoon. Ano ang pagtingin mo sa sarili mo bilang isang atleta? Yung susunod, bilang sundalo. Kasi nilalarawan din ng isang Kristiyano alagad bilang isang sundalo. Ang pagtingin mo sa iyong sarili bilang alagad ng Panginoon ay sundalo ng Panginoon. Ay dito sa ating pinag-aaral, ang pagtingin natin sa ating sarili ay atleta ng Panginoon. So, paano literally na atleta sa sports, gawin din tayo alagad ay spiritually atleta ng Panginoon. So, kung wala tayong tanong, mga kapatid, dito natin tatapusin po ang ating pag-aaral po sa mga Panginoon.